Marami po ang magugulat ngayon sa isang project po ni PBBM. At siguro, mga sangkay, mababaliw ang mga dilawang DDS sa kakaisip kung anong project po ito at bakit ginagawa ito ni PBBM. Pag-usapan po natin. Hello guys, ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Kamusta po kayong lahat? Sa lahat ng mga solid sangkay, shoutout po. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at maging sa Facebook. Okay, well, maganda itong topic natin ngayon mga sangkay. But anyway, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.43 million subscribers na. So sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video nito, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, eto nga po ang balita mga sangkay. Isa pong malaking project. Ang target, matapos sa loob lamang po ng 3 taon. Sana maabutan po ito ni PBBM, no? Yung ending nitong malaking project. Ito po ay ang expressway mula daw po sa Parañaque hanggang Batasan, Quezon City. As I told you guys, itong taong 2025, maglalabasan po yung napakarami at mga major tatak Marcos, tatak Pangulong Bongbong Marcos na mga project. Ito yung mga higanting proyekto mga sangkay, maliban po sa pagsasaayos sa EDSA, pagsasaayos sa mga paliparan, pagpapagawa ng mga tulay, marami pa pong iba mga sangkay. Ito pong expressway. Alam naman po natin kung gaano ka-traffic sa Metro Manila, 'di ba? Siksikan na po dito yung mga sasakyan. So kailangan po ng alternative way or highway na kung saan magbabawas po sa traffic na mayroon po ang loob ng Metro Manila. Lalong-lalo na po sa EDSA. Ngayon, eto po, mayroon pong bagong expressway. Ang pamahalaang ito na ang target po ay matapos sa loob lamang na 3 taon. Tatak Marcos mga sangkay, baka na naman ang kinin ito ng mga dilawang DDS dyan, ha? Hey guys! Patuloy ang isinasagawang mga proyekto ng Department of Transportation o DOTR upang ma-decongest ang matinding traffic sa Metro Manila. Kahapon, January 3, opisyal na nilagdaan ang right-of-way usage agreement sa pagitan ng DOTR, Department of National Defense, Veterans Federation of the Philippines, at Toll Regulatory Board. Laman nito ang kasunduan para sa planong konstruksyon ng Southeast Metro Manila Expressway. Ibig sabihin, isa lamang po ito. Okay? Isa lamang po ito sa napakaraming project this year. Guys, sa mga sumuko na, sa mga naniwala sa mga fake news ng mga dilawang DDS, good luck po sa inyo. But kami na mga nanatili at hanggang ngayon sinusubaybayang ang administrasyong ito. Ito po, madadagdagan pa po ng sandamakmak na mga proyekto ang Pilipinas sa ilalim po ng pamumuno ni PBBM. O SEME, ang C6 Expressway Phase 1 project. Batay sa planong ipinakita ng DOTR, babagtasin ng bagong expressway ang Parañaque City. Ayan oh. Ganito po siya mga sangkay. Bagong kalsada ito. O, diba? Ayos na ayos to mga sangkay. Alala nyo si Ferdinand E. Marcos, ano po yung tatak na expressway na mayroon po siya mga sangkay? Tatak Marcos. Do you still remember guys? Yung dalawa mga sangkay, maliban po sa mga mahahabang kakalsadahan sa buong Pilipinas, isa sa maaalala po natin ay ang NLEX at SLEX. Yang mga higanting mga kakalsadahan ay Tatak Marcos. Ngayon na naman mga sangkay, Tatak Marcos ulit. Ito bagong expressway ito. Ito po ay magiging Tatak PBBM. Diyos mio marimar. Ito po yung disenyo mga sangkay. Yan, makikita nyo ha. Taguig City, Taytay Rizal, Antipolo City. Ayan, ito po yung mga dadaanan mga sangkay ha. Pakinggan po natin. TR, babagtasin ng bagong expressway ang Parañaque City, Parañaque, Taguig City, Taguig, Taytay Rizal, Taytay Rizal. Layo na. Antipolo City, Antipolo. Layo din. Marikina City, Marikina, at hanggang sa Quezon City. Quezon City. Wow. Ibig sabihin, tingnan nyo na lang. Kung noon may SLEX si
Ferdinand E. Marcos, may NLEX si Ferdinand E. Marcos, si PBBM, mayroon pong bagong expressway na ipapagawa mga sangkay. Diba? Good news po ito. It is expected that the travel time from Bikutan Mhm. to Batasan Complex will be reduced from 1 hour and 50 minutes to only 26 minutes. Grabe, no? From 1 hour and 50 minutes, tama ba? To 20 minutes, mga sangkay. And have the capacity to serve around 42,500 to 88,400 motorists every day. Grabe, so malaking kabawasan ito mga sangkay, no? Sa mga nagta-travel dyan, pag natapos ito mga sangkay, naku, kaya kayo, huwag kayong magpapaniwala sa mga dilawang DDS, sa kanilang mga pakulo, mga sangkay, na wala pong project ang ating pamahalaan. Meron po, wag po tayong magbulag-bulagan. Eto, isa po ito mga sangkay. 2022 pa lamang nag-start na po yung Build Better More program or BBM program ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakaraming project. Isa nga po sa mga project na yun, yung tulay po sa Samal Island papunta pong Davao City. Diba? Na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. And by 2028, matatapos na. Isa po yun sa mga matitinding project. But this 2025, malaki po talaga itong changes o kaibahan mga sangkay dahil nga po, this year, lalagapak ang mas maraming mga higanting project sa buong Pilipinas. Ito gusto kong ibalita ito kasi para at least mai-inform po tayo mga sangkay sa talagang namang magagandang balita. Dahil sa capacity ng expressway, inaasahan ng DOTR na makatutulong ito upang ma-decongest ang EDSA at C5. Diba? Kahit pa paano, mababawasan po yung EDSA. Yung mga nagta-travel sa EDSA, mga sangkay. This 32.7 kilometer toll road, a combination of elevated and upgrade expressways, Grabe. will create a much needed alternate route from Parañaque to Quezon City, Wow. bypassing traffic-heavy roads and easing congestion along EDSA and other key corridors. 'Di ba? Iiwasan na po nito ang EDSA. Sa kabilang banda mga sangkay, ito po ang magiging alternative way na instead na dadaan sila sa EDSA mga sangkay, dito na kayo. Sa expressway na ito mula Parañaque hanggang Batasan, Quezon City, na mga nabanggit mga sangkay, 'di ba? Mayroong Marikina, Antipolo at mayroon pang isa. Yung Rizal. So, ang haba pala talaga nito mga sangkay. Sipin nyo hanggang Rizal, magkakaroon po ng ganitong klaseng expressway. May pambihira, ang lupet. Ayon sa DOTR, aabot ng 45.29 billion pesos ang pondong kakailanganin sa proyekto. Ayan. At katuwang nila dito ang San Miguel Corporation at Philippine National Construction Corporation. Walang eksaktong timeline na inilatag ang DOTR kung kailan sisimulan ang proyekto at kung kailan ito matatapos. Pero dahil magmumula ang pondo sa pribadong sektor, inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Okay, so sana maabutan pa po ito ng term ni PBBM. Alam niyo naman na mabilis tayong makatapos ng proyekto no? Dahil So, 2 to 3 years lamang ang kakailanganin mga sangkay. So, I think 2028 tapos na po ito. ang funding nito will be provided by the private sector, no? So, mabilis to, dapat matapos to within the next 2 to 3 years. Sa ilalim ng concession agreement, 30 taon hahawakan ng pribadong sektor ang operasyon ng bagong 3 expressway. years, no? Kay PRRD, mga sangkay, tingnan nyo, yung kanya din, halos karamihan sa mga naging project niya, tingnan nyo po yung Skyway. During the time PRRD, tinapos po yan mga sangkay Ang San Miguel Corporation po ang humawak din po nun. Marami sa mga project, mga sangkay, San Miguel at iba pang mga private sector. So ito, hindi na po nakapagtataka, mga sangkay. Talagang tulungan ito, private sector at maging yung public, mga sangkay. I mean, yung government po natin, sila po. And remember, mga sangkay, gobyerno pa rin po ang hawak nito. Pero ngayon, mga sangkay, magmumula po yung pondo
sa private. Sila po nga hawak for 3 years mga sangkay. Then after that, hindi ko na alam, gobyerno na ba mga sangkay? JP Nunez, UNTV. Ganda ng balitang to. So ito po ay good news. I hope that every one of you magiging aware na sa mga nangyayari ngayon since binobroadcast na po natin ngayon mga sangkay itong mga ginagawa ng ating pamahalaan. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa na may ganitong klase mga project. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Dito nag-upload po tayo ng mga matitinding mga vlogs patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Hanapin niyo lamang po ito, Sangkay Revelation. I-subscribe niyo, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.